Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay auno. Auno na ng September. September 1, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:55 ng umaga, Sunday. At nais kong mag-vlog patungkol dito sa 39 founding anniversary of KOGC of Kibuloy. Ayan po. Founding anniversary pala ngayon. Opo. At yan po ang tatalakayin natin. Matagal na rin pala ito, 39. Pero ang alam ko, mas matagal na yung kay Brother Eli. Si Eli Soriano. Kasi noon, nag-aaral pa ako sa college, nanonood na ako ng kanya yung sa TV program niya. First year ako noon. Yun na ang pinapanood ko. Wala pa ito si Kibuloy. Yun nga founding anniversary nila, matagal na rin pala kasi 39 na 39 years. Pero dyan sa ganyan, mga founding anniversary, ay kabisado ko po yan. Opo, bilang isang born again, naranasan ko yan na sa mga araw na yan ay panay ang solicit. Opo, sari-sari yan na solicit basta yung founding anniversary. Yung yung birthday ng pastor, yan solicit din yan. Tapos hindi naman nawawala yung Pasko Pag may Pasko, siyempre mamimigay yan magsusolicit na naman yang mahal na araw. May mga activities din yan, kaya magsusolicit na naman yan. Pero ang pinakamarami talaga itong founding anniversary. Ayan po, walang hinto yan, walang humpay yan. Pero hindi ko namang iniistorya ito sa inyo para i-discourage kayo. Hindi po. Ang kuwang ko lang dyan ay magbigay ng naaayon sa laman ng iyong puso. Ayan po hindi napipilitan o hindi dahil sa pangangailangan. Kung hindi, magbigay ka ng naaayon sa gusto ng iyong kalooban. For God loves a cheerful giver. Ayan po nakasulat di ba? At yan po ang tinatandaan ko. Opo. Ang mga member kasi ng born again, lalo na kung maliit lang yung congregation nyo, sabihin natin na 30 to 50 families. Opo. Ay halos lahat ng member inaatasan na magsalita doon sa pulpito. Una, magpatotoo. Ayan, magpatotoo ka na ikaw ay born again o ano yung mga blessing mo. Ayan, ipapatotoo mo yan o ano yung mga karanasan mo. Pero may susunod dyan. Yung mag-i-exhort ka. Opo, parang mag-message ka pero 3 minutes lang. 3 to 5 minutes lang bago kukunin yung mga alay at saka mga handog o yung tithes, mga offering
may magsasalita doon na isa. Usually, bagong member. Sinusubukan nila kung magaling magsalita o okay nang magsalita. At ako ay parati akong naa-assign dyan nung ako ay naandun sa Saudi Arabia. Aywan ko lang kung sinusubukan nila ako. Brother Simon, sabi niya, ikaw nga mag-exhort ng tithes and offering. Oo, kako. Ayan po. Bago kukunin yung mga alay o yung mga handog o yung mga tithes and offering, kailangan mayroon isang member na mag-i-exhort. Kung minsan nga kung marapit na ang founding anniversary, nag-iimbita na ng ibang pastor doon sa malayong lugar, at sila ngayon ang kukumbinsihin yung mga tao o yung mga member, sila po kukumbinsihin ng pastor na magbigay kayo. Ayan po, ganun po yan nag-iimbita talaga sila ng mga magagaling na speaker para lang ipaliwanag ang yung tithes and offering. Ganun po yan. Kaya nga, ganun ang nangyayari. Pero ako po, ay ikikwento ko lang po sa inyo, ay nagre-research talaga ako. Pag sinabihan ako, next week, sabing ganun, Simon, ikaw nga mag-exhort. Sige kako, nagre-research ako. Ngayon, ay hindi ko po ginagamit yung hindi ko ginagamit yung Malakia Straighten. Hindi ko ginagamit yan. Ang ginagamit ko, yung sinabi ni Kristo, at saka yung pinaliwanag ni Apostle Paul, patungkol dun sa sinabi ni Kristo, na kung magbibigay kayo kanya, ay yung talagang gusto nyong ibigay, maluwag sa dibdib at hindi napipilitan, o hindi dahil sa nangangailangan o pangangailangan. Yun ang sinusundan ko. Wala pong doon, wala pong percentage, wala yang 10%. Kasi po ay ni-research ko po yan yung tithes na yan o yung 10% na yan. Wala naman po sa utos ng ng Diyos yan Wala po yan. At saka hindi po pwedeng magkontrahan ang salita ng Panginoon. Hindi po. Hindi pwedeng magkontrahan yan. Kahit na sinong author niyan o saan galing yan, anong panahon, anong lugar, hindi po magkukontrahan yan. Kasi iisa ang pinanggalingan po ang Diyos. Kaya hindi pwedeng yung ginagamit nila sa Malakia Straighten ay tama yun. Hindi pwede. Kasi nga ay ni-research ko po ng husto yan yung Malakia Straighten, bring all the tithes, nakasulat doon, to my storehouse, sabi po ng Panginoon. Dalhin daw lahat ang tithes doon sa storehouse ng Panginoon. Para may makain yung mga tao. Ayun po may magastos, ganun po yun And taste me now on this, sabi po ng Panginoon. Subukan niyo ako sa mga bagay na ito, sabi po ng Panginoon. Kung hindi, bubuksan ko po ang bintana ng kalangitan at ibubuhos ko sa inyo, sabi po ng Panginoon, ang pagpapala na wala ng room na mga paglagyan. Ayan po ang sinabi doon sa Malakia Straighten. Pero mali po ang paggamit nila. Mali. Opo. At yan po ang i-discuss ko sa inyo. Total ay 39 founding anniversary. Ay sige, i-discuss po natin yan. Mali po yung
pag-interpret nila o sinasadya nila na imali yung interpret. Opo, nung Malakias 3:10. Sinasabi ko nga, ang Word of God, hindi nagkukontrahan yan. Ang nagkukontrahan, yung interpretation o yung paggamit o yung pag-apply. Bring all the tithes in my storeroom, sabi niya, in my storehouse. Ayun na nga, ang ginagamit nila. At saka isa pa na i-discuss ko, ay ito na nagko-complain daw yung mga members ni Kibuloy, bakit hindi nila magamit yung compound ng tuluyan o ng maramihan. Ay talaga kasi nga ay kwan yan kumbaga sa kwan yan ay under observation yan may hinuhuli sila dyan Kaya pansamantala ay talagang naandyan ang mga pulis at kukontrolin nila yan. Ay kasi nga napakasimple lang naman ng kwan ng solution dyan Magpakita lang si Kibuloy, hindi ba? Sumuko na siya. Ay hindi nagawa pa niya na magtago. Ayan po. At ngayon nga ay simple, hindi maiwasan yung pagbarina dyan o pagtingin ng mga lagusan dyan. Kasi kasama po yan sa pagkwan nila sa operasyon nila Hindi ba? Ganun lang po yan. Pero ang babanggitin ko dito ay nagsayang lang yan si Kibuloy. Nagsayang lang ng pera patungkol dyan. Gumawa siya ng mga tunnel, ng kung ano-ano dyan. Pero wala yan, hindi naman niya mapakinabangan yan. Ayan po yan po ang i-discuss ko dito. Anong kwan yan? Anong silbi niyan? On the contrary, ay sumasalangsang pa yan sa utos ni Kristo na siya ang nakasalamuha po ng mga tao. Napakinggan po yan. Siya ang nagpakita kung papaano ang tama na magkumbinsi ng mga tao o pupunta dyan sa mga liblib na lugar at mangaral. Yun po dapat ang tularan. On the move, parating lumalakad. Pag makakumbinsi dun sa isang lugar, lakad na naman sa isang baryo. Lakad na naman, ganun po. Pero yan kasi ay nagtayo siya ng ng kaharian, hindi ba? At ito nga ang sasabihin ko sa inyo, magsalita lang, nahahagip ko na ang ang corrupt communication. Ano po ang sinasabi ni Kibuloy? Ang tawag niya dyan sa lugar na yan, pakinggan nyo po sa YouTube. Nasa YouTube po yan. Pero ako, mabilis akong magtingin ng mga corrupt communication. Ang tawag niya dyan ay bansang kaharian. Sabi niya, bansang kaharian. Yan po ang tawag niya. Yan po kasi ay mas mataas yung kaharian kisa yung bansa. Pag ginamit niya yan, bansang kaharian ang tawag niya dyan dyan sa QOGC o dyan sa kingdom na itinatag niya. Kasi nga, ginamit niya yung bansang kaharian. Ang ibig sabihin, yung word na bansa, tinutukoy lang yung kaharian. Opo. Yan po ang halimbawa, example lang po magandang lalaki. Ayun. Tinutukoy yung lalaki na siya ay maganda. Ganun di ba? Pero kung sinabi na ibabaliktad yung word lalaki maganda. Ayun po. Iba po yun.
Iba. Natutunan ko po yan sa sa trabaho. Nung nung nakasama ko yung mga geologists sa MWSS, gumagawa kasi kami ng mga deep well pumping station. Ay mayroong salita na sandilum at saka lumsandi. Lumsandi ay iba yan, sabi nila sa akin. Ano ba yan, kako? Ay iba ang sandilum at saka iba ang lumsandi ang sabi nila. Doon ko natutunan yan. Ay ito, dinidescribe ni Kibuloy ang kanyang kaharian na sa tansya ko itinataas niya. Na mali po yan. Dapat ang mataas ay ang bansa. Kaya nga gusto niyang humiwalay niyan eh. Ganun na siguro yan. Ang nasa pag-iisip niya. Kaya ang tawag niya ay bansang kaharian. Sabi niya, hindi ba? Hindi ba? Sige po at bago po ako magtuloy-tuloy ay hayaan nyo muna ako na basahin ko muna itong mga kwan po natin dito, mga subscriber, at nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Batch number 1 po ito kasi nga ay auno ngayon. Kung ano kasi ang date o kung odd number o even number, yun po ang binabasa ko. Si Rosana Narumi po ng Japan, si Al Olalia ng Bacoor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Josia Land, Elenita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Balikat Colio, Querti Q, Jonah M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleaser Eduarte, Yasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luel Sigako, Aik Maglasang, Linda Transmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brenda Martin, C.J. Torrio, Merchor Torrentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, salamat po sa inyong lahat. Sonny Gaya, Rupino Maldos, BT Velasco, William Eli, John Dicinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abela, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihenel Dugardi, si Rubin Delpin, Mama Gina, Lance Sumintag, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CJ Pischay, Kapihan ni Artam Ago, Demjus Journey, Kakamping, ang Batas with Attorney Claire Castro at saka yun si Waldi Carbonil. Ay ugaliin po natin na makinig sa kanila at nakikita ko po na yung sinasabi nila ay para po sa bayan. Sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Yun nga uunahin ko muna yung tithes and offering. Kasi yan ang
palagyan pag mga anniversary. Opo. Pero yun nga, ang sasabihin ko, yung Malakas 3:10 po, na-discuss ko na ito dati doon sa isang vlog ko. Yun lang ang topic ko. Ay niloloko po nila ang tao. Opo, doon sa Malakas 3:10. Kasi kung pupuntahan mo yung chapter 2, ay basahin mo yung kumpleto, ay mapapansin mo doon na ang sinasabihan ng Panginoon doon ay mga pastor. Opo. O nung mga kapanahunan na yan ay yung mga Leviticus. Opo, kasi sila ang humahawak po ng ng charts. Sila po ang nagtuturo, sila ang kumukuha ng mga tithes, at saka sila ang naglilinis ng mga simbahan, ganyan, o sinagoga. Ngayon, hindi sila nagtatrabaho yan at wala silang portion na lupa. Pero doon lang sila kumukuha sa tithes and offerings. Doon lang sila nabubuhay. Pero lahat sila, yung linyada ng Levi, o isa yan doon sa sa tribe doon sa 12 tribe. Ngayon, sila ay nabubuhay dahil doon sa mga ibinibigay ng mga members. Ayan po yan. Ngayon, yung iba sa kanila ay hindi na ibinibigay sa pangkalahatan na yung administration. Kasi may mga label po yan Parang sa atin, sa munisipyo, kukulikta yan ng tax. Ngayon, dadalhin yun sa National Treasury. Ayun po ang sinasabihan dyan. Na kayo, kanya, mga parisiyo kayo, o mga pastor kayo, ay dalhin nyo yung tithes na nakukulikta nyo doon sa pangkalahatan na administration para may maipakain tayo sa tao. Yun po ang sinasabi dyan. Hindi po tao ang pinagsasabihan dyan sa Malakas 3:10. Pero ginagamit nila, it appears na tao ang ay hindi po. Hindi mga member ang sinasabihan dyan, yung mga tresurero ng mga simbahan. Kasi nga, pinapaksiw nila yung mga tithes and offering. Ayan po. Bring all the tithes, sabi ganun, hindi ba? Kasi nga, ay kinukupit nila. Yan po ang ibig sabihin yan. Hindi po magkukontrahan yan dun sa sinabi ni Jesus Christ at saka ni Paul na magbigay ng naaayon sa kagustuhan ng iyong puso. Ayan po, hindi ba? Ay bakit ngayon kung i-implement nila yung Malakas 3:10, ay bakit magkukontrahan yan? Bakit pipilitin mo na 10% ng income mo, yun ang ibibigay mo? Pwede kang magbigay ng maliit, pwede kang magbigay ng malaki. Diyan sa 10% na tithes nga, yun ang sinasabi, hindi ba? Ulitin ko yan ay patungkol dun sa mga kurap na mga namumuno ng simbahan. Yan, sila ang sinabihan dyan. At yan nga, nawasak ang mga simbahan nila dahil nga dyan sa ganyan, kurap talaga Sila ay nalusob ng ng Babylonians at sila ay naging alipin. Tapos yung Assyria, naging alipin din sila ng Assyria. Bago lumabas ito si Malakias. Pero ginagawa na nila yan. Yung mga pagkuha ng pira sa simbahan. Ngayon ay ito po ang verse na gagamitin ko ngayon Matthew 6:19. Do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. Ayan po, si Jesus Christ po ang nagsabi niyan. Kung i-continue ko yan sa verse 20, but store up for yourselves
treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Ay totoo naman yan, hindi ba? Ayan po ang kasagutan ko dyan sa mga members ni Kibuloy. Ay bakit kasi kayo nag-ipon ng mga kayamanan dyan? Yan po ang tanong ko sa inyo. Bakit gustong-gusto nyo yan? Na mayroon kayong ganyan na bansang kaharian. Hindi ba? Oh. Hindi ba? Bakit nagtatag kayo ng bansang kaharian? Mali po yan. Wala po sa turo yan. Kung hindi, tayo sa pamamagitan po na magandang gawa o mabubuting gawa, ay mag-iipon tayo ng treasures doon sa langit. Ayan po, yan po ang counted sa pamantayan po ng Diyos. Yung gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo o sa bansa. Ganyan po. Pero hindi iyang magpatayo ka ng mga coliseum, hindi ba? O ay 75,000 pala ang pwedeng umupo diyan eh. Nadaig yung yung Aranita Coliseum ata 5,000 lang eh. O ay gumawa ang Iglesia ni Cristo diyan sa Bulacan. 55,000 ata ang pwedeng uupo. Ay nilampasan pa yun. Ito, aywan ko lang kung tapos na. O, yung KOGC, kwan na yan. Yung Coliseum nila dyan, kung ano yan, hindi ba? 75,000 daw eh. Ayan po, bakit gumagawa kayo ng ganyan? Hindi ba? Nasamantalang ang linaw na sabi ni Jesus Christ, do not lay up for yourselves treasures on earth. Na kung saan itong mga moth, mga kulisap ito eh. Kasama na dyan ang anay, hindi ba? O kung ano mang bakterya dyan, kinakain lang yan eh. Ang bahay ay kung 100 years na yan, ay kung hindi mo nilalagyan ng gamot yan, sira na yan. Dahil nga dyan sa anay o yung mga kulisap o yung mga bakterya. O kaya kung bakal yan, ay nasisira din yan. Opo, dahil kinakalawang. Noong nagtrabaho po ako sa Saudi Arabia, bakit ka kung sinisira yung tulay na yan, parang bago pa? Ganyan talaga, Simon. Tinatanggal na yan, pinapalitan ng bago. Aywan ko kung 50 years ata o ano. Sinisira na, hindi pa sira, sinisira na nila yung tulay at papalitan daw ng bago. Kasi nga, yung bakal yan, sabi nila, kinakalawang din yan sa loob eh. Ayan po, kahit na concrete yung tulay. Ngayon, ay ito nga where thieves can break in and steal. Ayan, hindi ba? Ay saan mapupunta yan, hindi ba? Saan mapupunta yan mga kayamanan ngayon ni Kibuloy? Hindi ba? At marami po nagsasuggest, isa na po ako, ay dapat yan talaga i-press. I-press po yan at ilaan doon sa mga nagreklamo, doon sa mga minulistya. Ay simpre ay kung hihingi ng damage, ba? Hihingi sila ng mga damages, hindi ba? Ay kung $1 million ang ibibigay sa kanila dito sa Amerika, yan po ang reason ng American government bakit prenes naka-press yung asset niya dito. At mabuti naman at dyan sa Pilipinas ay kuwan na rin, naka-press, hindi ba, yung kayamanan ni Kibuloy. Iyan po ay para dun sa mga minulistya niya. Alangan naman ng gobyerno pa magbibigay doon, hindi ba? Ay siya nagmulistya, hindi ba? Ayan, paghahati-hatian nila yan. Ngayon kung may sobra, ay kinukuha ng gobyerno. Dito po sa Amerika, kinukuha ng gobyerno. Kasi wala nang claimant kasi nga ayaw humarap, hindi ba? Ganun po dito. At i-suggest ko lang kung mayroon pang sobra o kaya 50-50 ang gobyerno at saka ang ibigay sa mga taong mahihirap. Ayan ang suggestion ko dyan sa Kawang Gawa, sa DSWD. Ganun lang po yan. Proverbs 10 verse 2.
all the ways of a man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the Spirit. Ang ibig pong sabihin nito, tinitignan ng Diyos yung motive. Yun po ang ibig sabihin yan. Ang kuwan kasi, sa pananaw kasi ng tao, lahat ng ginagawa niya o lahat ng mga panukala niya ay tama. Hindi ba? Is pure ang nakasulat dito. Walang bahid na panlilinlang o is right in the eyes of God. Parang ganun yan. All the ways of a man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the spirits o know his motive. Ayan po. May motive yan. Aywan lang natin kung yan ay sinasadya ni Kibuloy na lukuhin ang kanyang sarili. Hindi ba? Mayroon pong ganun na alam niya na mali, pero sinasabi niya na okay ito. Mayroon pong ganun ang tao. Opo, totoo po yan na niluluko niya pati ang sarili niya. Ayan po, kaya nga, ang nakasulat dito ay, but the Lord weighs his motive. Ayan po, hindi lulusot po yan sa Panginoon, hindi lulusot. Kasi ang Panginoon po ang gumawa sa atin. Alam niya yan. Opo. 2 Corinthians chapter 2 verse 17. For we are not like so many others. Yan po ang sabi ni Paul, ni Apostle Paul. We are not like so many others. Ano yun? Ayun, ito po, babasahin ko lang po, who peddle the word of God. O ginagamit ang word of God, hindi ba? Who peddle the word of God. O, yan po ang sabi ni Paul. Hindi kami kaparehas ng marami dyan. Hindi kami ganun, sabi ni Paul, na ginagamit ang salita ng Diyos. Para saan? For profit. Ayan po, para sa kanilang pansariling kapakanan. Ayan po ang ginagawa ni Kibuloy. Hindi ba? Ay kitang-kita naman po Ngayon, kung ayaw nyo na maniwala sa akin, ay problema nyo yan. Basta ako, sinasabi ko lang ang totoo. Kasi, ang dami ko po na mga kongregasyon na nasamahan. Opo. Iba-iba pong Pero okay lang sa akin. Kasi nga, ang tinitingnan ko naman ay yung Word of God yun po kung nadistino ako sa ibang lugar, sa malayong lugar, humahanap ako ng kaparehas na relihiyon, o kaya at least maganda ang turo, at doon ako pumapasok, at doon ako nagiging member, ganun. O kaya doon ako tumutulong. Pansamantala, ganun po ang ginagawa ko. At ito nga, kabisado ko ito, nung sinabi ni Paul na, for we are not like so many others who peddle the word of God for profit. Para sa business nila, hindi ba? O personal gain, ang ibig sabihin niyan, o sa mga personal interest nila. Ayan po, ginagamit nila ang salita ng Diyos. Makapangyarihan po kasi ang salita ng Diyos mga kababayan, mga minamahal, makapangyarihan po yan. Napapasunod mo yung mga tao Opo. On the contrary, sabi ni Paul, in Christ, we speak before God with sincerity as men sent from God. Ayan po. Siya ay inutusan talaga ito si Paul ng Diyos. Opo. O ni Kristo. Hindi ba? Yung kwento na nakasalubong niya ang Panginoong Hesus sa daan ng Damascus, hindi ba? Binulag siya doon Hindi ba? Hindi siya makalakad o hindi siya he is guping, hindi ba? Iniwan siya ng mga kasamahan niya kasi nakakita sila ng liwanag
Ilang araw yun. Oh, ganun po. At yun nga, nung pumunta siya doon sa bahay nung isang mananampalataya ay tinanggal yung pagkabulag niya. Nalaglag daw yung kwan niya. Parang doon sa mata niya, kaliskis ng isda ang nalaglag yun. O, yun po ang kwento dyan. Kaya nga hindi siya makakita nabulag nga siya O, ganun po ang mga tao na nabuborn again. May experience sila. Kaya nga yan po ang gusto kong i-share sa inyo. Ako ay ganun din ako Nasa lowest point ako. Yung talagang parang ayaw ko nang mabuhay o parang napakalungkot talaga. At yun, dumating ang mga ngaral sa akin na ito yan. Ipinaliwanag sa akin yan. Hindi ba? Ganun po. Kaya nga ako ay malaki ang tiwala ko doon sa mga tao na katulad ni Ninoy Aquino. Nabilanggo po yun. Kinausap niya ang Diyos. Katulad yan ni Laila de Lima. Nabilanggo po yan. Ay simple, kung hindi mong kausapin ang Diyos yan, masisira ulo ka dyan. Hindi ba? At yun ang ini-expect ng mga kalaban. Pero darating kasi ang tulong ng Panginoon. Ayan po, kung ikaw ay nasa lowest level, hindi ba? Gusto mo lang magpakamatay Ganun po yan. Pero nahabag sa iyo ang Panginoon, may nagpaliwanag sa iyo. Ganun po yan. At ito naman po ang pinamamanhik ko po sa inyo. Ayan si Kibuloy, bakit siya nagtayo ng ganyang kaharian o bansang kaharian ang tawag niya, hindi ba? Ginagawa niya na napakataas ng kanyang sarili, hindi ba? Ginagawa niya na mas mataas pa sa bansa. O mayroon siyang sariling kaharian. Ayan po. Kaya nga dapat ito mga member niya ay mag-isip-isip na kayo. Ang dami ko po na nakasama sa Saudi Arabia galing dyan na umiiwas na sila dyan. Opo, ang dami po. Mayroon pa akong nakasama na pastor. Tinanong ko siya bakit kako ang bata-bata mo believe ako kako sa iyo dahil ang dami mong alam na verse. Sabi ko sa kanya, electrical engineer din siya. Ay kanya napasama ako diyan kay Kibuloy. Ganun ba kako? Oo. Pero ngayon ayaw ko na, sabi niya. Yan po ang ma-share ko sa inyo. Mayroon din nagpatutuo sa akin na ang dami niyang relihiyon na nakasama ay nasamahan ay isa din yan si Kibuloy. Ngayon ay isinusumpa na niya. At yung mga iba pa na mga ayaw magpatutuo, pero alam ko na galing sila dyan. Galing sila dyan. Nakakausap ko sila. Ayan po. Sige po at hanggang dito na lang po at sa ating pong pagtalakay ay dinadalain ko po mga kababayan, mga minamahal, na sana tayo ay bigyan ng wisdom ng Panginoon sa ating pong pakikinig. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Good morning po sa inyong lahat. Hello po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami.